Hoy, ikaw na baliw na babae, buksan mo ang pinto. Agad, sino ka para palitan ang password ng bahay na to, ha? Ang sigaw ng biyenan kong si Marta ay umalingaw-ngaw sa buong hallway ng condominium habang halos gibain na niya ang pinto sa kalalampag, namumula ang mukha sa galit. Sa loob ng 7 taon, ginawa niya akong parang katulong at binigyan ng lahat ng uri ng pagpapahirap. Ngayon, sa harap ng nakasaradong pinto, nagwawala siya na parang isang hayop. Excuse me po, bahay ko to. Kapag kinalampag niyo pa ang pinto ng walang pahintulot, tatawag ako ng pulis. Hindi na tayo magkaano-ano, kaya umalis na kayo. Ang pamilya ng aking asawa, na ang tingin sa akin ay parang basurang pinulot sa kalye. Hindi magtatagal, malalaman nila na ang manugang na kanilang tinatapakan ay isang dambuhalang maninila na may hawak sa kanilang mga kapalaran. Bago magsimula ang kwento, mangyaring i-like at mag-subscribe, naway mapuspos ng kaligayahan ang inyong kinaroroonan. Heto na ang ating kwento. Hapon ng araw na naging pinal ang desisyon ng korte sa diborsyo, sumakay agad ng taxi si Elena paglabas niya ng Hall of Justice. Sa The Pinnacle Towers po, BGC, sabi ni Elena sa driver. Sige po ma'am, sagot ng driver. Kinuha ni Elena ang kanyang telepono at tinawagan ng hepe ng kanyang security team, Mr. Reyes. Yes, Ma'am Elena. Pumunta kayo sa kondo ko pagkatapos ng 1 oras. 2 tao lang, sapat na. Masusunod po. Ano po ang kailangan, ma'am? Kailangan kong paalisin ang dati kong biyenan. Nakuha ko po. Ihahanda ko na po agad. Ibinaba ni Elena ang tawag. Huminto ang taxi sa harap ng isang napakagarang condominium complex. Inabot ni Elena ang bayad at bumaba. Sumakay siya ng elevator at tumayo sa harap ng kanyang unit. Ginamit niya ang susi para buksan ang pinto at pumasok sa loob. Sa sala, nakakalat ang mga gamit ni Marta, isang lumang kumot at mga damit. Oras na para linisin ang lahat ng to, bulong ni Elena sa sarili. Naglakad siya papuntang kusina, binuksan ang isang drawer at kumuha ng ilang malalaking trash bag. Binuksan niya ang pinto ng kwarto ni Marta. Pagbukas niya ng aparador, sumambulat ang siksikang mga damit nito. 7 taon akong nagtiis. Tapos na ngayon. Sinimulan ni Elena na pagdakmain ang mga damit at isiniksik sa mga trash bag. Ang mga makeup at alahas sa drawer ay walang awa niyang isinama. Walang dapat maiwan kahit isa. Pagbalik sa sala, inilagay din niya sa trash bag ang bag at sapatos ni Marta na nasa sofa. 4 na mabibigat na bag ang kanyang kinaladkad palabas ng pinto papunta sa hallway. Inihagis niya ang mga ito sa sahig. Ngayon, hindi na tayo magkaano-ano. Isinara niya ang pinto, pumasok sa loob at humarap sa digital door lock. Binura niya ang dating password at nag-input ng bago. Isang masiglang tunog ang narinig. Ting, registration complete. Naglakad si Elena patungo sa bintana ng sala at tinanaw ang kabuuan ng siyudad. Lumipas ang halos 1 oras. May narinig siyang mga yabag sa hallway. Huminto ito sa harap ng kanyang pinto at narinig niya ang pagpindot sa keypad ng door lock. Beep, beep, beep. Ang tunog ng maling password ay umalingaw-ngaw sa hallway. Muling pinindot ni Marta ang mga numero pero hindi pa rin bumukas ang pinto. Kalabog, nagsimula na siyang kumatok ng malakas. Hoy, buksan mo to! Buksan mo, sabi. Ang sigaw ni Marta ay tumagos sa pinto. Anong nangyayari dito? Bakit ayaw gumana ng password? Patuloy na kinalampag ni Marta ang pinto. Buksan mo! Hindi mo ba ako naririnig? Alam kong nandyan ka sa loob. Umupo lang si Elena sa sofa at dahan-dahang humigop ng tsaa. Buksan mo to. Hindi mo bubuksan. Kaninong bahay ba to, ha? Sipa, sipa. Sunod-sunod na pagsipa sa pinto ang narinig. Umalis ka sa bahay ko, lumayas ka. Kapag hindi mo binuksan to, tatawag ako ng pulis. Lalong lumakas ang boses ni Marta. Hoy, sino ba ang may-ari ng bahay na to? Ilang taon na akong nakatira dito. Narinig din ni Elena ang bulungan ng mga kapitbahay na dumaraan. Ayan na naman, ang ingay na naman nila.
Lagi na lang ganyan. Ibinaba ni Elena ang tasa sa mesa at dahan-dahang tumayo. Naglakad siya patungo sa pinto at nagsapatos. Hinawakan niya ang doorknob at malakas na binuksan ang pinto. Nang makita ni Marta ang mukha ni Elena, nanlisik ang mga mata nito. "Hoy, ikaw na babae, bakit hindi mo binubuksan ang pinto? Kanina pa ako kumakatok," sigaw ni Marta. Dinuduro si Elena. "Bakit mo pinalitan ang password? Ha? Sinong nagsabi sa'yo?" "Ako po ang nagpalit," kalmadong sagot ni Elena. "Ano? Ang lakas ng loob mo. Kanino ka nagpaalam?" "Bahay ko po ito. Bakit kailangan ko pang magpaalam?" "Bahay mo? Bahay mo to? Nababaliw ka na ba?" "Opo, bahay ko po ito." Kinuha ni Elena mula sa kanyang bag ang 2 dokumento at iwinagayway sa harap ni Marta. "Ano yan? Ano yang pinapakita mo sa akin?" Hinablot ni Marta ang mga papel. "Titulo ng condominium unit at eviction notice." "Ano?" Binuklat ni Marta ang mga dokumento at binasa. "Ang unit na ito ay nakapangalan sa akin. Ako ang bumili nito." "Anong pinagsasabi mo? Ang anak kong si Antonio ang bumili nito." "Hindi po. Mulat-mula pa. Pera ko at pangalan ko ang ginamit dito." Tinuro ni Elena ang pangalan sa titulo. "Tingnan niyo po, Elena Roxas. Pangalan ko po, di ba? Heto po oh. Hindi to totoo. Pinalagay lang ni Antonio sa pangalan mo para sa tax. Hindi rin po, sarili kong pera ang ipinambili ko nito." Si Antonio walang inilabas na kahit isang kusing. "Sinungaling! Huwag kang magsinungaling. Pera yan ng anak ko. Tingnan niyo po ang petsa ng deed of sale. Bago pa kami ikasal, nakapangalan na sa akin." "Ano?" Namutla ang mukha ni Marta. "Bago pa tayo ikasal?" "Opo. Bago pa kami ikasal, binili ko na to. Walang kinalaman ang anak ninyo rito. Kahit na, kami ang nakatira dito. Pinayagan ko lang po kayo. Ngayong pinal na ang diborsyo natin, kailangan nyo nang umalis. Nakasulat din po lahat dito sa eviction notice." "Hoy! Nagbibiro ka ba? Saan mo ako papupuntahin?" Inihagis ni Marta ang mga papel sa sahig. "Bahay namin to. Ilang taon na akong nakatira dito. Dahil po, pinayagan ko kayo. At ngayon, binabawi ko na ang pahintulot ko." "Pahintulot? Ang kapal ng mukha mo. Umalis na po kayo. Wala na kayong karapatang manirahan dito." "Karapatan? Biyenan mo ako. Biyenan mo. Diborsyado na kami, kaya hindi na tayo magkaano-ano." "Hindi magkaano-ano? 7 taon akong naging biyenan mo. So ano po ngayon? Nagbibigay ba yon ng karapatan sa inyo sa bahay ko? Buwisit kang babae ka, walang utang na loob. Papatulan mo ang biyenan mo. Pinapaalis ko lang po kayo sa bahay ko, hindi ko kayo pinapalayas. Pareho lang yon, lintik ka." Itinaas ni Marta ang kanyang kamay, akmang sasabunutan si Elena. "Ang lakas ng loob mong gawin to, sa biyenan mo, tuturuan kita ng leksyon ngayon." Itinulak ni Marta si Elena para makapasok sa loob, ngunit sa isang iglap, 2 matipunong lalaki ang lumitaw sa magkabilang gilid niya. Nakasuot sila ng itim na suit, mga bodyguard. Mabilis na hinawakan ng mga bodyguard ang braso ni Marta at ipinilipit sa kanyang likuran. "Aray! Bitiwan niyo ko! Mga hayop kayo! Bitiwan niyo ko!" Nagpumiglas si Marta pero napakalakas ng mga bodyguard. "Bitiwan niyo," sabi. "Kilala niyo ba ako? Anong ginagawa niyo sa biyenan ng amo niyo? Bitiwan niyo! Mababali ang braso ko." Kinaladkad ng mga bodyguard si Marta palayo sa pinto. Ang mga paa niya ay sumasayad sa sahig. "Elena! Elena! Hindi kita patatahimikin. Ang lakas ng loob mong gawin to sa biyenan mo. Patay ka sa akin mamaya. Patay ka talaga." Ang sigaw ni Marta ay umabot hanggang sa dulo ng hallway. Dinala siya ng mga bodyguard sa harap ng elevator. Sakto namang bumukas ito at humahangos na lumabas si Antonio. "Anong ginagawa niyo?" "Hoy!" sigaw ni Antonio. Dinuduro ang mga bodyguard. "Bitiwan niyo ang nanay ko. Agad!" Isang bodyguard ang humakbang palapit kay Antonio. Sa laki at tingin pa lang nito, napaatras si Antonio. "Teka, mag-usap muna tayo. Hindi naman kailangang umabot sa ganito.
Humina ang boses niya. Elena, ano to? Bakit mo ginaganito si nanay? Wala tayong dapat pag-usapan, malamig na sagot ni Elena. Pero naging mag-asawa tayo. Tapos na yon. Pinal na ang desisyon ng korte ngayon. Kahit na matanda na si nanay at ang matanda na yan, kailangan nang umalis sa bahay ko. Bahay mo? Bahay mo to? Oo, bahay ko. Nakapangalan sa akin. Imposible. Ang bahay na to ay walang ni isang kusing na galing sa'yo. Tingnan mo ang titulo. Sinungaling. Namula ang mukha ni Antonio sa galit. Itinulak ng mga bodyguard si Marta papasok sa elevator. Antonio, huwag mong pabayaan to. Sigaw ni Marta sa anak. Bahay natin to. Paalisin mo ang babaeng yan. Dali-daling pumasok si Antonio sa elevator para alalayan ang ina. Elena, hindi ba't sobra na to? Umalis na kayo. Huwag na kayong babalik. Pinindot ni Elena ang ground floor button. Hoy, Elena, kapag bumalik kayo, tatawag ako ng pulis for trespassing. Ano? Sigaw ni Antonio, pero nagsara na ang pinto ng elevator. Palaho ng palaho ang mga mura ni Marta. Isinara ni Elena ang pinto at bumalik sa loob. Lumapit siya sa bintana at tinanaw ang ibaba. Nakita niya sina Marta at Antonio na pasuray-suray na lumabas ng gusali. Kinuha ni Elena ang telepono at nagdial ng numero. Pagkatapos ng 2 ring, isang boses ng lalaki ang sumagot. Yes, ma'am? Mr. Reyes. Po, Ma'am Elena. Simulan na ang proseso para sa pagbabalik ko. Ngayon na, masusunod po. Agad po naming aayusin. At si Antonio at ang pamilya niya, i-freeze nyo lahat ng financial assets nila. Lahat po, ma'am. Oo, bank accounts, credit cards, loans. Lahat, walang ititira. Gagawin ko po agad. Sabihan nyo rin lahat ng kumpanyang may transaksyon sa Roxas Group. Ano pong ipapasabi, ma'am? Putulin lahat ng kontrata kay Antonio. Agad-agad. Masusunod po. Tatapusin namin ngayong araw. Pati ang pag-clear ng mga cheque niya, harangan nyo, kausapin nyo ang mga bangko. Tatawagan ko po mismo ang mga branch manager. At ipadala mo sa akin ang listahan ng mga kliyente ng kumpanya ni Antonio. Ipapadala ko po ngayon din. Salamat, pakibilisan. Opo ma'am, within the hour, tapos na po lahat. Ibinaba ni Elena ang tawag. Inilapag niya ang telepono sa mesa at naglakad papunta sa kanyang kwarto. Binuksan niya ang aparador at inilabas ang mga mumurahing damit na isinuot niya sa loob ng 7 taon. Hindi ko na kailangan to. Kumuha siya ng gunting mula sa kusina at sinimulang paggupitin ang mga damit. 7 taon akong nagsusuot ng ganito. Nagkalat ang mga ritaso sa sahig. Tapos na talaga. Mula sa pinakaloob ng aparador, inilabas ni Elena ang isang itim na business suit, isang high-end, custom-made suit. Oras na para magsimula ulit. Nagbihis si Elena at umupo sa harap ng vanity mirror. Binuksan niya ang drawer at kumuha ng isang pulang lipstick. Dahan-dahan niya itong ipinahid sa kanyang mga labi habang nakatingin sa salamin. Elena Roxas, nagbalik ka na. Ang mga mata niya sa salamin ay nagliliyab sa lamig. Isinara ni Elena ang takip ng lipstick at tumayo. Nagring ang kanyang telepono. Yes, Mr. Reyes. Ma'am, tapos na po ang unang hakbang. Ang bilis. Naka-freeze na po lahat ng account ng pamilya ni Antonio. At naabisuhan na po ang 12 pangunahing kliyente niya. Good job. Tuwang-tuwa po si Chairman nang malaman niyang babalik na kayo. Ako na ang personal na kakausap kay Papa mamaya. Si po, ma'am. Ibinaba ni Elena ang tawag. Lumabas siya sa sala, tumingin sa labas ng bintana at huminga ng malalim. 7 taon na ang nakalipas. 1 linggo matapos ikasal sina Elena at Antonio. 4:00 ng madaling araw. Malakas na bumukas ang pinto ng kwarto ni Elena. Hoy! Gising! Sigaw ni Marta habang binubuksan ang ilaw. Nay. Kinusot ni Elena ang kanyang mga mata habang bumabangon. Nay, bienan mo ko. Bienan. Sorry po, bienan.
Gigising na po at magluluto. Kailangan maghanda para sa pagpasok ni Antonio. Anong oras na ba? 4:00. Ang manugang, nauuna dapat gumising sa biyenan. Bilis, hinawi ni Elena ang kumot at tumayo. Hinila ni Marta ang braso niya. Dalian mo, ano ba? Opo, tumatakbong pumunta si Elena sa kusina. Sumunod si Marta na sumisigaw. Magsaing ka, magluto ng ulam. 6 na putahe ha? Opo. At maglinis ka. Sala, mga kwarto, banyo, lahat. Opo. Maglaba ka rin. Yung mga medyas at polo ni Antonio kahapon, gagawin ko po. Itinuro ni Marta ang isang sulok ng kusina. Nakikita mo yung kumot? Labhan mo yan ngayon. Kumot po? Oo, winter blanket. Makapal yan. Tiningnan ni Elena ang kumot. Kakamayin ko po? Siyempre, hindi yan kasya sa washing machine. Opo. At sa malamig na tubig mo labhan. Po? Malamig na tubig? Sayang sa kuryente. Huwag kang gagamit ng mainit na tubig. Tinapik ni Marta ang balikat ni Elena. Narinig mo? Apak-apakan mo yan sa malamig na tubig. Opo, sipo. Lumipas ang panahon at dumating ang taglamig. Pinuno ni Elena ng malamig na tubig ang bathtub at inilubog ang makapal na kumot. Pumasok siya sa loob at sinimulang apak-apakan ito. Ramdam niya ang lamig na parang yelo sa kanyang mga paa. Apakan mo ng maayos. Lakasan mo. Sigaw ni Marta mula sa pinto ng banyo. Opo, nagtiimbagang si Elena at pinagpatuloy ang pag-apak. Dalian mo, ang bagal-bagal. Makalipas ang 1 oras, namumula at namamagana ang mga paa ni Elena. Tapos na po. Sige, banlawan mo. Kinabukasan, dumalaw ang 2 hipag ni Elena. Nakaupo sila sa sofa at nag-utos na magbalat ng prutas. Elena, balatan mo kami ng mangga. Sigaw ng panganay na hipag. Sige po ate, kukunin ko lang po. Nagbalat si Elena ng mangga sa kusina at inihain sa kanila. Ano to? Sabi ng bunsong hipag habang hawak ang isang hiwa. Mangga po. Bakit ganito ang pagkakabalat? Ang kapal. Sorry po. Nanay, tingnan niyo po ang binalatan ni Elena. Tinawag ng hipag si Marta. Lumabas si Marta mula sa kusina. Ano yan? Tiningnan niya ang mangga at kumunot ang noo. Oy, ano to? Sorry po, biyenan. Ang manugang, hindi marunong magbalat ng prutas? Kinuha ni Marta ang isang tasang may mainit na tsaa. Heto sayo, ibinuhos niya ang mainit na tsaa sa mukha ni Elena. Aray! Napasigaw si Elena habang tinatakpan ng mukha. Hindi marunong magbalat ng prutas, pero manugang daw. Ang mainit na likido ay dumaloy sa pisngi at leeg ni Elena. Namula at namaga ang kanyang balat. Masakit po. Masakit? E di ayusin mo ang trabaho mo. Nagtawanan ang mga hipag niya. Ate Elena, sa susunod galingan mo na ha, pangaasar ng bunso. Gabi, umuwi si Antonio. Tinawag siya ni Elena sa kwarto. Mahal, bakit? Sobra na si nanay sakin. Ano na naman? Ginising niya ako ng 4:00 ng madaling araw para maglaba ng kumot sa malamig na tubig. Nanginginig ang boses ni Elena. Kanina, binuhusan niya ako ng mainit na tsaa sa mukha. Ipinakita niya ang paso sa pisngi. Oh, tapos, walang emosyong tanong ni Antonio. Mahal, kausapin mo naman si nanay. Hirap na ako. Dinidisiplina ka lang naman ni nanay. Anong masama doon? Disiplina? Kailangan ba talagang ganito? E di galingan mo para hindi kanya ginaganyan. Tumaas ang boses ni Antonio. Sinusubukan ko naman, pero sobra na talaga. Sobra. Para rin sa iyo yan. Para matuto ka. Para sa akin? Ang pagbuhos ng mainit na tsaa sa mukha dahil hindi ka marunong magbalat ng mangga, sigaw ni Antonio. Mahal, parang awa mo na. Manahimik ka. Itinulak ni Antonio si Elena sa pader. Tumama ang likod niya. Pakinggan mo si nanay. Naiintindihan mo. Huwag mo akong guluhin pag uwi ko galing trabaho. Pagod na ako. Malakas na isinara ni Antonio ang pinto at lumabas.
Naiwan si Elena na nakasandal sa pader, umiiyak. Lumipas ang ilang buwan. Ang mga alahas at damit na bigay ng pamilya ni Elena bilang regalo sa kasal ay nawala. Hinanap niya si Marta. Bienan, nasaan po ang mga alahas ko? Alahas? Anong alahas? Yung gintong singsing at kwintas na bigay ng pamilya ko. Abay, ewan ko. Baka kung saan mo lang nailagay. Nagkunwari si Marta na walang alam. Pati po mga damit ko, nawawala. Damit? Yung mga luma mong damit? Opo, mga paborito ko po yon. Ah, yun ba? Itinapon ko na. Po? Bakit po? Ang luma na kasi. Nakakahiya sa pamilya natin kung ganyan ang isusuot mo. Gamit ko po yon. Bakit nyo pinakialaman? Ano? Sumasagot ka na sa biyenan mo. Sinampal ni Marta si Elena. Aray, mula nang tumapak ka sa bahay na to, walang sayo at sakin. Lahat pag-aari ng pamilya natin. Umatras si Elena, hawak ang namumulang pisngi. Kinabukasan, ipinagkalat ni Marta sa mga kapitbahay. Naku, mga kumare, yung manugang ko, nagnanakaw, malakas na sabi ni Marta. Anong ninakaw? Tanong ng isang ale. Ang gintong singsing ko, pati pera, ilang libo rin. Naku po, manugang pa. Oo, dinala sa pamilya niya. Hay, ano bang gagawin ko sa manugang na yan? Nagbulungan ang mga tao. Pag-uwi ni Elena galing palengke, pinagtsitsismisan na siya. Ayan, yung manugang na magnanakaw. Mukha pa namang mabait. Yumuko si Elena habang naglalakad pa uwi. Ilang buwan pa, nalaman ni Elena na buntis siya. Dahan-dahan niyang sinabi kay Marta, Bienan, buntis po ako. Ano? Buntis? Opo. Kinumpirma po ng doktor. Ang bilis naman. Hindi masaya ang mukha ni Marta. Kaya kailangan ko na po sanang mag-ingat sa katawan. Mag-ingat? Dahil lang buntis ka? Opo. At masama po ang pakiramdam ko. Lahat naman ng buntis, ganyan. Tuloy ang trabaho sa bahay. Opo. Ilang araw pa, nagsusuka si Elena sa kusina. Pumasok si Marta. Ano yan? Hindi ka magluluto? Sorry po. Masama po talaga ang pakiramdam ko. Arte. Kinuha ni Marta ang isang lalagyan ng pagkain sa ref. Ano po yan? Tiningnan ni Elena ang pagkain at napangiwi. Kimchi po, parang panis na po yan. Anong panis? Ayos pa yan. Kumuha ng kutsara si Marta at isinubo ang kimchi kay Elena. Kainin mo. Huwag kang maarte dahil buntis ka. Napilitang lunukin ni Elena ang pagkain. Lumaki ang tiyan ni Elena. Isang araw, tinawag siya ni Marta. Hoy, sa susunod na linggo, anibersaryo ng kamatayan ng lolo nyo. Opo, alam ko po. Ikaw ang maghahanda ng lahat ng pagkain. Po, ako lang po mag-isa? Sino pa ba? Manugang ka, di ba? Pero ang bigat na po ng pakiramdam ko. Kahit kabuwanan mo na, ganyan talaga. Lahat tayo dumaan dyan. Gabi bago ang handaan, magdamag na nagluto si Elena sa kusina. Hay, hinihimas niya ang kanyang tiyan. Dalian mo, darating na ang mga bisita. Pagmamadali ni Marta. Sa wakas, isinilang niya ang anak na si Miguel. 2 araw pa lang siya sa maternity clinic nang tumawag si Marta. Hoy, magkano ang bayad dyan? 30,000 pesos po. 30,000? Ang laking pera. E di sana sa bahay ka na lang nagpagaling. Po? Umuwi ka na. Ipa-refund mo yan. Bienan, hindi pa po magaling ang tahi ko. Umuwi ka na sabi. Ibinaba ni Marta ang tawag. Kinabukasan, sinugod siya ni Marta sa klinik. Saan ang billing? Ipa-refund yan. Bienan, 2 araw pa lang po ako dito. Sapat na. Yan, uwi na. Kinuha ni Marta ang refund at sa pilitang isinama si Elena pa uwi. Pagdating sa bahay, agad siyang inutusan. Maglaba ka. Yung mga lampin ng bata. Ngayon po, kailan pa? Bilis! Pasuray-suray na naglaba si Elena. 1 linggo pa, bumagsak siya sa sahig ng sala. Nay! Tawag ni Elena kay Marta. Hoy, anong problema mo? Ang sakit po ng buong katawan ko. Tumayo ka diyan, maghahanda ka pa ng hapunan.
Hindi na sumagot si Elena. Tinawagan ni Marta si Antonio. Antonio, yung asawa mo, hinimatay. Dalhin niyo sa ospital. Sayang ang pera. Dalhin niyo na lang. Isang ambulansya ang nagdala kay Elena sa emergency room. Habang nakaswero, lumapit si Marta. Magkano raw ang babayaran? Hindi ko po alam. Magkano ang isang boteng yan? Tanggalin mo yan. Akmang tatanggalin ni Marta ang karayom ng swero. Nay, wag po. Umuwi na tayo. Sa bahay ka na lang magpahinga. Biglang hinila ni Marta ang karayom. Aray! Dumugo ang braso ni Elena. Sa parehong oras, nasa isang KTV bar si Antonio. Boss Antonio, isa pa, sabi ng isang babae habang nagsasali ng alak. Silang. Nagring ang telepono ni Antonio. Tumatawag si Elena. Pinatay niya ito. Hindi niyo po sasagutin? Hayaan mo na. Tuloy ang inuman. Sa hallway ng ospital, mag-isang nakaupo si Elena. Umiiyak. 6 na taon ang lumipas. 7 taong gulang na si Miguel. Isang gabi, umuwi si Antonio at bagsak na umupo sa sofa. Mahal, anong problema? Tanong ni Elena. Malapit nang bumagsak ang kumpanya. Ano? Paano? Masyadong malaki ang inutang ko para sa expansion. Nagsabunot si Antonio. Gaano kalaki? Araw-araw na akong sinisingil lang mga pinagkakautangan ko. Ano? Kinagabihan, may malakas na kumalampag sa pinto. Antonio, lumabas ka diyan. Magbayad ka ng utang mo. Kalabog, sipa. Niyakap ni Elena si Miguel at dinala sa kwarto. Mama, natatakot po ako. Huwag kang matakot, anak. Nandito si Mama. Kinaumagahan, may pulang spray paint sa pinto. Magbayad kaning utang. Pinilit itong tanggalin ni Elena gamit ang basahan. Ayaw matanggal. Ilang araw pa, tinawag siya ni Marta. Hoy Elena! Po, biyenan. May ipon ka, di ba? Opo. Yung para po sa operasyon ni Miguel. Oo, yun nga. Tumigas ang mukha ni Elena. Para po yun sa operasyon ni Miguel. Alam ko. Pero kailangan muna nating unahin ang mas importante. Hindi po pwede. Para po yun sa puso ni Miguel. Pwede namang ipagpaliban ang operasyon. Ang anak ko ang mamamatay na. Biyenan, parang awa niyo na po. Anong parang awa? Ibigay mo sa akin ang passbook. Sinimulang halungkatin ni Marta ang bag ni Elena. Wag po, niyakap ni Elena ang bag. Bitiwan mo sabi. Sinabunutan ni Marta si Elena. Aray, nasaan ang passbook? Saan mo tinago? Hinalughog ni Marta ang buong kwarto. Sa wakas, nakita niya ito. Heto, biyenan, ibalik niyo po yan. Hindi pwede. Buhay ng anak ko ang nakasalalay dito. Lumabas si Marta dala ang passbook. Makalipas ang 3 araw, pumunta si Elena sa bangko. Pakicheck po ng savings account ko. Sandali lang po, ma'am. Tiningnan ng teller ang computer. Ma'am, na-withdraw na po lahat ng laman nito. Ano po? 3 araw na po ang nakalipas. Magkano po ang laman? 400,000 pesos po. Napaupo si Elena sa upuan. Paano na? Pag-uwi niya, hinarap niya si Marta. Biyenan, nasaan na po ang ipon ko? Ah, yun ba? Kaswal na sagot ni Marta. Ginamit ko para sa utang ni Antonio. Lahat po? Oo, lahat. Wala na pong natira sa 400,000. Ibinayad ko sa mga naniningil. Para manahimik na sila. Biyenan, para po yun sa operasyon ni Miguel. Alam ko, pero mas apurahan ng utang. Gabi, lasing na umuwi si Antonio. Hinarang siya ni Elena. Mahal, nasaan ang ipon ko? Ipon? Ginamit na ni nanay. Para yon sa operasyon ni Miguel. Bakit nyo ginalaw? Para sa utang ng pamilya to. Anong masama doon? Pero, manahimik ka! Sinampal ni Antonio si Elena. Aray, kailangan ng pera. Anong halaga ng ipon na yan? Mahal, humanap ka ng pera. Kahit magbenta ka pa ng katawan. Itinulak ni Antonio si Elena. Tumama siya sa pader. Humingi ka sa pamilya mo. Mahirap din po sila. Anong mahirap? May kaya naman sila, di ba? Hindi po. Humingi ka. Kung hindi, maghiwalay na tayo.
Lumabas si Marta sa kwarto. Oo, maghiwalay kayo. Kapag hindi ka humingi ng pera sa pamilya mo, hiwalayan mo na yan. Bienan, naghihirap na ang anak ko. Dapat lang na tumulong ang pamilya mo. Bilisan mo, niyugyug ni Marta si Elena. Bumagsak si Elena sa sahig. Kinabukasan, pumunta si Elena sa isang lending company. Gusto ko po sanang umutang. Magkano po, ma'am? 500,000 pesos po. Mataas po ang interes. Okay lang po? Opo. Pumirma si Elena sa kontrata. Pag-uwi niya, may dala siyang sobrang puno ng pera. Mahal, nakakuha ako ng pera. Magkano? 500,000. Saan galing? Inutang ko. Magaling! Hinablot ni Antonio ang pera. Sapat na to para sa ngayon. Mahal, kailangan nating bayaran yan. Malaki ang interes. Alam ko, babayaran ko rin yan. Bibilang ni Antonio ang pera. Ilang araw pa, umuwi si Antonio na may dalang bagong SUV. Mahal, ano yan? Nagpalit ako ng sasakyan. Ngayon pa, yung pera, dapat sa utang napunta. Huwag ka ng maraming tanong. Kailangan ng isang CEO na ganito ang sasakyan para sa imahe. Malakas na isinara ni Antonio ang pinto. Isang buwan pa, habang inaayos ni Elena ang damit ni Antonio, may nakita siyang resibo sa bulsa. Ano to? Resibo mula sa isang motel. Nang halungkatin pa niya, may mga sulat. Babe, ang saya natin kagabi. Sa susunod, sa mas magandang lugar naman tayo. Nanginginig ang mga kamay ni Elena. Sunod-sunod na resibo at sulat ang nahulog. Ilang babae to. Gabi, dumating si Antonio. Ibinuhos ni Elena ang mga resibo sa mesa. Ano to? Resibo, galing sa motel. Mga sulat ng mga babae mo. Oh, ano ngayon? Kaswal na sagot ni Antonio. Mahal, nambababae ka? Mahalaga pa ba yan? Oo, mag-asawa tayo. Kahit mag-asawa, pwede pa ring magsaya sa labas. Ano? Hinawakan ni Elena ang kwelyo ni Antonio. Ilan sila? Kahit ilan pa sila, anong pakialam mo? Anong pakialam ko? Nababaliw ka na ba? Itinumba ni Antonio ang mesa. Kalabog. Nabasag ang mga plato sa sahig. Ikaw ang baliw. Kaya ako naghahanap sa labas kasi wala ka ng dating bilang asawa. Walang dating, araw-araw akong nag-aasikaso sa bahay at sa anak mo. Palusot! Kinuha ni Antonio ang isang plorera at ibinato. Bagsak! Nagkalat ang bubog. Tama na! Sigaw ni Elena. Lumabas si Marta sa kwarto. Anong gulo to? Nay, nambababae po si Antonio. Oh, ano naman? Ganyan talaga ang mga lalaking successful. Pwede namang maglibang paminsan-minsan. Pati ba naman kayo, Nay? Bakit? May mali ba sa sinabi ko? Kasalanan mo yan. Hindi mo inalagaan ang asawa mo. Dinuro ni Marta si Elena. Kung maayos ka lang na asawa, hindi maghahanap sa labas si Antonio. Ano pong ginawa kong mali? Tingnan mo nga yang itsura mo. Laging ganyan. Tao rin po ako. Mula umaga hanggang gabi, trabahong bahay ang ginagawa ko. Obligasyon mo yan bilang asawa. Itinuro ni Marta ang mga basag na plato. Linisin mo yan gamit ang kamay mo. Po, bilisan mo. Ikaw ang may gawa niyan. Hindi po ako. Manahimik ka. Linisin mo. Lumuhod si Elena at sinimulang pulutin ang mga bubog. Aray, nahiwa ang kanyang palad. Dumugo ito. Dalian mo, pagmamadali ni Marta. Pumasok si Antonio sa kwarto, ngingisi-ngisi. Patuloy ang pagdugo ng kamay ni Elena. Nang matapos, pumunta siya sa kusina at tinalian ng basahan ng sugat. Pumasok siya sa kwarto ni Miguel. Niyakap niya ang natutulog na anak. Anak, patawarin mo si Mama. Humagulgol si Elena. Basta't nandyan ka, kakayanin ni Mama. Maghintay ka lang. Poprotektahan kita. Nagbago ang tingin sa mga mata ni Elena. Kinuyom niya ang dugo ang kamay. Babawi ako. Lahat kayo magbabayad. Isang buwan ang lumipas. Miguel, anak, gusto mong pumunta sa Enchanted Kingdom? Tanong ni Antonio. Enchanted Kingdom po?
Nagningning ang mga mata ni Miguel. Oo, tayong dalawa lang. Talaga po. Sama po natin si Mama? Hindi, ngayon. Tayong dalawa lang muna. Tuwang-tuwang nagtatalon si Miguel. Lumabas si Elena sa kusina. Mahal, pupunta kayong Enchanted Kingdom. Oo, kaming dalawa lang ni Miguel. Sama na ako. Huwag na. Bonding naming mag-ama to. Hinawakan ni Antonio ang kamay ni Miguel. Sige, mag-iingat kayo. Huwag kang mag-alala. Uuwi kami bago maggabi. Umalis sila. Dapit hapon na. Nagring ang telepono ni Elena. Mahal, Elena. Nanginginig ang boses ni Antonio. Bakit? Anong nangyari? Nawawala si Miguel. Ano? Namutla si Elena. Nagpaalam siyang mag-CR pero hindi na bumalik. Nasaan ka ngayon? Sa entrance ng EK, tumawag na ako ng pulis. Papunta na ako. Ibinaba ni Elena ang tawag. Hindi na siya nakapagsapatos. Tumatakbo siyang lumabas ng bahay. Tumatakbo siyang bumaba ng hagdanan. Taxi! Taxi! Sa Enchanted Kingdom po. Pakibilisan. Umandar ang taxi. Nanginginig ang kamay ni Elena. Miguel! Miguel! Huminto ang taxi sa entrance. Inihagis ni Elena ang bayad at tumakbo palabas. Nakayapak niyang tinahak ang aspalto. Nasugatan ang kanyang talampakan pero hindi niya ininda. Miguel! Miguel! Tumakbo siya papasok. Nadapa siya, dumugo ang tuhod. Hingal, hingal. Bumagsak siya sa sahig. Miss! Miss! Niyugyug siya ng isang estranghero. Nawalan ng malay si Elena. Nagising si Elena na may paramedic sa tabi niya. Okay lang po kayo? Ang anak ko, si Miguel. Hinihanap po siya ng mga pulis. Kailangan ko rin siyang hanapin. Akmang tatayo si Elena. Hindi po pwede, ma'am. Ang kondisyon niyo. Bitiwan niyo ako. Anak ko yun. Lumapit ang isang pulis. Mrs., kami na po ang naghahanap. Nag-file na rin po kami ng missing person report. Parang awa niyo na. Hanapin niyo ang anak ko. Ginagawa po namin ng lahat. Hinahalughog na po namin ang buong parke. Hahanapin ko rin siya. Nagsimulang maglibot si Elena sa paligid. Miguel! Miguel! Paos na ang boses niya sa kasisigaw. Gabi na, pati basurahan, hinalughog niya. Miguel, parang awa mo na. Kinaumagahan, tumawag ang pulis. Mrs., may nakitang bata sa isang kalapit na child welfare center. Talaga po? Puntahan niyo po para ma-identify. Tumatakbong pumunta si Elena sa center. Sa isang sulok, nakaupo si Miguel, nanginginig. Basa ang kanyang shorts sa ihi. Miguel! Niyakap ni Elena ang anak. Mama! Nanginginig na sabi ni Miguel. Natakot po ako. Nawala si Papa. Okay na anak, okay na. Nandito na si Mama. Madilim po, natakot ako. Umiyak si Miguel sa bisig ni Elena. Patawad, anak, patawad. Ilang araw ang lumipas. Nasa trabaho si Antonio at umalis si Marta. Habang nagliligpit, binuksan ni Elena ang drawer sa study ni Antonio. May secret compartment. Ano to? Isang maliit na cellphone. Isang burner phone. Binuksan niya ito. May mga recording. Pinindot niya ang play. Boss, gawin niyo lang po yung sinabi ko. Boses ng isang lalaki. Bitawan ko lang ang kamay ng bata at hahayaan siyang kunin niyo. Boses ni Antonio. Opo. Itago niyo lang po siya ng isang araw. Siguradong magbibigay ng malaking pera ang pamilya ng asawa niyo. Magkano kaya? Sigurado pong at least 1 million pesos. Sige, gawin natin. Pero siguraduhin yung malinis ang trabaho. Walang problema, boss. Bibigyan ko kayo ng 100,000 bilang paunang bayad. Natapos ang recording. Nahulog ang cellphone mula sa kamay ni Elena. Tumatakbo siyang pumunta sa banyo at nagsuka. Sariling anak, sariling anak. Bumuhos ang kanyang luha. Mga demonyo. Napaupo siya sa sahig, nanginginig. Pagkatapos ng ilang sandali, tumayo siya at humarap sa salamin. Tapos na to, kinuha niya ang burner phone at nagdial. Hello, Roxas Group Legal Department. Ako to.
Ang bunsong anak ni Chairman, si Elena Roxas. Ma'am Elena, ano po ang maipaglilingkod namin? Gusto kong makipagkita sa inyo in private. Ngayon na. Saan po ma'am? Sa isang coffee shop malapit sa BGC. In 30 minutes. Masusunod po. Ibinaba ni Elena ang tawag. Ikinuha niya ang burner phone sa bag. Hinalughog niya ang mga dokumento ni Antonio. Mga litrato kasama ang iba't ibang babae. Ang ledger kung saan nakalista ang mga perang kinuha ni Marta. Lahat ng ebidensya isinilid niya sa bag. Pagkatapos ng 30 minuto, nakipagkita siya sa abogado. Ma'am Elena, long time no see. Attorney Santos, ihanda niyo ang divorce papers. Divorce po? Oo. Gamit ang mga ebidensyang ito, inilabas niya ang mga dokumento at ang burner phone. Pakinggan niyo to. Recording ng asawa ko, pinaplano ang pagkidnap sa sarili naming anak. Pinakinggan ng abogado ang recording. Nanigas ang kanyang mukha. Krimen po ito, ma'am. Alam ko. Kaya gusto kong tapusin, to ng perpekto. Ang custody po, siguradong sa inyo, mapupunta. Ang kondo, sa akin din. Binili ko bago kami ikasal. Kung ganon, wala pong magiging problema sa hatian ng ari-arian. Sisimulan na po namin ang kaso sa loob ng 1 linggo. Salamat. Ma'am, sabi ng abogado, nagbalik na po ba kayo? Oo, babalik na ako sa pwesto ko. Bumalik sa kasalukuyang tagpo. Nasa sala si Elena, binabasa ang report. Financial assets ng pamilya ni Antonio, frozen na. Mga kontrata, kansilado na. Mga utang sa bangko, kailangan ng bayaran agad. Simula pa lang to, bulong niya. Muli siyang nag-lipstick. 7 taon ng pagdurusa, ibabalik ko sa inyo ng 100 beses. Tinawagan niya si Mr. Reyes. Mr. Reyes. Po, ma'am, simulan na ang second phase. Ano po ang gagawin, ma'am? Ibagsak niyo ng tuluyan ang kumpanya ni Antonio. Pati mga supplier, kansilahin ang kontrata. Masusunod po, hanapin niyo lahat ng ari-arian ni Marta, kahit yung mga nakapangalan sa iba, at ipa-audit niyo siya sa BIR. Gagawin ko po agad. Ibinaba ni Elena ang tawag. Itinaas niya ang kanyang kupita. Ipapakita ko sa inyo kung ano ang tunay na impyerno. Makalipas ang 2 araw, nasa opisina si Antonio nang sunod-sunod na tawag ang matanggap niya. Hello? Si Mr. Antonio po ba ito? Mula po kami sa A1 Construction. Kinakansela na po namin ang kontrata natin. Ano? Bakit? Utos po ng nakatataas. Sunod-sunod na tawag. Mula po kami sa B Logistics, Seafoods, D Trading. Lahat kinakansela ang kontrata. Pumasok ang kanyang empleyado. Sir, tumawag po ang bangko. Hindi na raw po i-extend ang loan natin. Kailangan na raw bayaran bukas. Nababaliw ba sila? Pumunta si Antonio sa bangko. Branch manager, anong nangyayari? Pasensya na, Mr. Antonio. Utos po galing sa taas. Anong taas? Mula sa Roxas Group. Roxas Group? Namutla si Antonio. Ang dati niyo pong asawa, si Miss Elena Roxas. Siya po ang bunsong anak ng chairman ng Roxas Group. Isa po siyang tagapagmana at siya po mismo ang nag-utos na putulin lahat ng financial support sa inyo. Ano? Napaupo si Antonio. Hindi totoo yan. Totoo po. At wala po kaming magagawa. Napakalaking kliyente po namin ng Roxas Group. Lumabas si Antonio na parang wala sa sarili. Tinawagan niya ang isang loan shark. Oy, Antonio, nasaan na ang bayad mo? Bigyan niyo pa po ako ng 1 linggo. Ngayon, ang usapan. Pupuntahan ka namin diyan. Ibinaba ang tawag. Si Elena. Kailangan kong puntahan si Elena. Pinuntahan ni Antonio ang kondo pero hinarang siya ng guard. Bawal po kayo, sir. Nasa no entry list po kayo. Gumamit siya ng service elevator. Kinalampag niya ang pinto ni Elena. Elena, buksan mo to. Parang awa mo na. Inumpog niya ang ulo sa sahig. Elena, patawarin mo na ako. Nagkamali ako.
Bumukas ang pinto. Si Elena kasama ang 2 bodyguard. Anong kailangan mo? Lumuhod si Antonio. Elena, tulungan mo ako. Bangkarote na ako. Papatayin ako ng mga pinagkakautangan ko. Pahiramin mo ako ng pera. Pera pa rin ang nasa isip mo. Ngumisi si Elena. Inihagis niya ang isang folder. Tingnan mo yan. Transcript ng usapan nyo para sa peking kidnapping ng anak mo. Nanginginig na binuklat ni Antonio ang papel. Paano? Nahanap ko ang burner phone mo sa study. Elena, patawarin mo ako. Ang isang basurang nagtangkang ibenta ang sariling anak para sa pera, kasuklam-suklam ka. Sinipa ni Elena si Antonio. Aray! Sa 7 taon, ginawa mo akong hayop, binugbog, niloko, patawad. Sumenya si Elena sa mga bodyguard. Kinaladkad nila si Antonio. Elena, huwag, mamamatay ako. Huwag ka nang magpapakita sa akin. Isinara ni Elena ang pinto. Nagring ang telepono niya. Mr. Reyes, nasa labas na si Antonio. Huwag niyong tawagan ng pulis. Hayaan niyo lang siya. Pero ipasa niyo ang lokasyon niya sa mga pinagkakautangan niya. Masusunod po, ma'am. Kinabukasan, nalaman ni Marta mula kay Antonio na si Elena ay isang mayamang tagapagmana. Isang Roxas? Ang manugang ko, isang Roxas. Nagliwanag ang mga mata niya sa sakim. Ang apo ko, si Miguel, dugo ng mga Roxas yon. Tumawag siya sa isang kakilala. Kailangan ko ng 5 maton. Ngayon din, magkita tayo sa tapat ng St. Michael's Preschool sa BGC. 3:00 ng hapon, nag-aabang si Marta kasama ang 5 siga. Nang lumabas si Miguel kasama ang guro, sinugod niya ito. Miguel, apo, sama ka kay Lola. Ayoko po. Nagtago si Miguel sa likod ng guro. Ma'am, kailangan po ng pahintulot ng magulang. Ako ang Lola. Anong pahintulot? Sumenya siya sa mga siga. Pinalibutan nila ang guro. Hinablot ni Marta si Miguel. Huwag, tulong. Sa isang iglap, dumating ang security team ng Roxas Group. Sa loob lang ng ilang segundo, bagsak ang 5 siga. Isang itim na may bak ang huminto. Bumaba si Elena, suot ang isang mamahaling damit. Miguel, niyakap niya ang anak. Dinala ito ng isang bodyguard sa sasakyan. Hinarap ni Elena si Marta, na hawak na ng 2 bodyguard. Bienan, kamusta na po? Hayop ka, ibalik mo ang apo ko. Apo? Ngumisi si Elena. Naalala niyo pa pala ang dugong yon? Ang dugong 7 taon yung pinahirapan, yung binuhusan niyo ng mainit na tsaa, pinakain ng panis at ninakawan ng perang pang-opera? Namutla si Marta. Hindi. Edukasyon lang yon. Edukasyon? At ngayon, kikidnapin niyo siya para hingan ng ransom. Inihagis ni Elena ang isa pang folder. Lahat ng ill-gotten wealth niyo, lahat ng ari-ariang nakapangalan sa iba, lahat ng tax evasion nyo, alam na ng BIR. At bukas, sisimulan na ang audit. Kasabay nito, dumating ang mga pulis. Siya po si Marta Cruz. Arestado po kayo for attempted kidnapping for ransom, estafa, at tax evasion. Hindi, apo ko yun. Ang pagkuha sa isang menor de edad nang walang pahintulot ng magulang ay kidnapping, lalo na't may kasama kayong mga siga. Malinaw ang intensyon nyo, malamig na sabi ni Elena. Kinaladkad ng mga pulis si Marta. Elena, patawarin mo ko. Tulungan mo ko. Huli na ang lahat. Sumakay si Elena sa kotse at umalis. Makalipas ang 1 linggo, tuluyan nang bumagsak ang kumpanya ni Antonio. Binili ni Elena ang lahat ng utang niya sa mga loan shark at nagpadala ng professional collection agency para singilin siya. Binugbog si Antonio, kinuha lahat ng gamit at naiwang nakapantalon lang sa isang maruming kwarto. Naging pulubi siya. Si Marta naman, sa kulungan, nalaman niyang lahat ng kanyang ari-arian ay kinumpiska ng gobyerno. May utang pa siyang daan-daang milyong buwis. Nahatulan siya ng maraming taong pagkakakulong. 1 taon ang lumipas. Si Elena ay isa ng matagumpay na vice president sa Roxas Group.
Itinatag niya ang isang foundation para tulungan ang mga biktima ng domestic abuse. Si Miguel ay isang masayahin at matalinong bata. Isang araw, sa isang maruming ilalim ng tulay sa Maynila, magkatabing nakahiga sina Antonio at Marta, mga pulubi. Sa isang malaking LED billboard sa kalsada, nakita nila si Elena nasa balita, tumatanggap ng parangal. Elena, bulong ni Antonio. Ang manugang ko, sabi ni Marta, na bahagyang nawala na sa sarili. Tanga ako! Tanga! Umiyak si Antonio, isang bilyonarya. Sinayang ko, inumpog niya ang ulo sa semento hanggang sa dumugo. Samantala, sa mansyon ng mga Roxas, masayang naghahapunan si Elena kasama ang kanyang pamilya at si Miguel, masaya, payapa at malaya. Natapos na ang kanyang paghihiganti. Hinarap niya ang isang bagong simula, isang buhay kung saan siya na ang may hawak ng kanyang tadhana. Ito ang kwento ni Elena, isang babaeng tiniis ang impyerno sa loob ng 7 taon para sa kanyang anak. Ngunit nang ang buhay ng kanyang anak ang naging kapalit, nagising ang natutulog na higante sa kanyang pagkatao. Ipinakita niya na ang kasamaan ay laging may katapat na parusa at ang kabutihan ay laging nagwawagi sa huli. Kung napakinggan ninyo ang kuwento hanggang dulo, mag-iwan lang po ng komento na maganda ang kuwento. Maraming salamat po.